Yo! Welcome back sa ating channel guys. Alam niyo na, isa na namang episode ng round by round rap battle review, no? So yon, gusto ko lang kayong kamustahin lahat at medyo matagal din tayong walang upload itong mga nakaraan. Gawa na naging busy rin tayo sa mga personal nating lakad, no? May mga events. Also, syempre, nag-celebrate din tayo ng birthday natin nung isang araw, last week. So, yon, medyo hindi tayo nakapag gawa ng video reaction, no? So ngayon magbabawi din tayo dahil medyo nakaluwag-luwag na ulit and medyo pahinga na, wala na masyadong, event na, trabaho na lang 'no. So, again maraming salamat sa mga sumusuporta sa'tin Facebook man, YouTube man, and also mapa-TikTok 'no. And also again gusto ko ulit batiin yung, Flip Top Battle League, happy anniversary nung nakaraan, 16 years going strong na 'no. So yun, na-excite na rin ako and yung mga tropa natin sa mga darating na event, lalo na yung paparating na unang event ngayong taon, malamang sa malamang next month na yun. So abang-abang lang tayo guys at magkita-kita tayo diyan. And again, sa mga hindi pa naka-follow sa ating page or sa ating YouTube, account, hindi pa naka-subscribe, alam niyo na 'yan. Follow, like, and share, and subscribe lang po sa ating Facebook account at ating YouTube account 'no. So, again balik tayo ulit sa zoning battles, marami 'to, eh. Maraming battles 'to and Zoning 21 naman ulit na laban yung gagawa natin ng review. At ito yung isa sa dalawang up and comers din na talagang masasabi kong may mahabang, may future talaga dito sa liga 'no, dahil sa mga talento nila. Especially pagdating sa pagsusulat 'no. So itong dalawang 'to yung isa sa mga, dalawang 'to yung mga napipiga ako din talaga na balang araw, ay maging sa buhay champion din 'no, kundi man dos por dos ay sa buhay 'no. Pero yun, 'tong laban na 'to is yung kay Dave Denver at kay Joss. So yun, papanoorin na natin. And siyempre malaking shoutout palagi sa mga, brand collabs 'no, ng Flip Top, Real Jokes, High Minds, Crown Manila, Hype Beat, Papa Benji, and siyempre Black Manila, Linya Linya, and Unhinged, Ulap, Rex Pandan, and sa Pinoy Pawn Stars kay Boss Toyo din siyempre, kay Geng Geng. So yun, tuloy natin. Flip Top, Zoning 21, nandito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong City. Pang-anim na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Mga maaga pang dumating para sa event natin. At syempre sa lahat ng mga bumiyahin ng napakalayo para sa event natin ngayon. Flip Top, magingay para sa parating nating laban. Oh. Shoutout sa mga represent collab, Real Jokes Clothing, High Minds, Hype Beat, Crown Manila, Black Manila, Linya Linya, Pinoy Pawn Stars, Unhinged, Ulap, at Flip Top Beer, syempre tikman nyo yan. Shoutouts, syempre sa iba't ibang underground rap battle leagues natin dyan, Motos, Pulo, FRBL, at marami na rin iba. Shoutout sa mga underground. Sa kanan ko, galing pa ng Baras, Rizal, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Dave Denver. Since day one, masasabing gilak, nakasama maging sa problema di nang iwan. Walang pinakitang pangit na katangian, kaya ang turingan ngayon ay tila kapatiran. Shoutout sa RX Panda, sa Linya Linya, sa Killions, at sa The Wanda Mad Clothing, at yun. Pasensya ko, medyo pause pero sana ma-perform pa rin na maayos. Shoutouts Killion, shoutouts Wantamad, shoutouts sa RX Panda syempre. At sa kaliwa naman, Tondo, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Diyos. May dalawang pamilya sa lupang nag-aagawan, nakikiputan sa laki ng nagagalawan. Pinagtalunan yung bunga, hati sa balat at laman, at ang problema lang parehas silang nasarapan. Diyos, shoutout sa girlfriend ko, sa mama ko, sa kay Papa Aldrin, para sa damit. Yeah. Let's go! At yun nga, pareho nga palang kampiyon ng FRBL, kaya shoutout sa FRBL, shoutout sa paring Rehan at sa buong liga at galawan nila. Hindi na sila nag-coin toss, pinili ni Dave Denver na mauna, pumayag naman si Diyos. Shoutout sa kanilang pareho. Pakinggan natin, tignan lang minuto dapat, pakinggan natin unang banat, Zoning 21, Dave Denver.
Pagkatapos ko sa Korte Suprema at sa Judge siya'y matulan, ay isusunod tong Diyos, ibabaon din ang sukdulan. Kaya ihanda ang pagdinig sa mga barang pambugbugan. Pero di nyo na kailangan pumili, kundi OJ, kita nyo naman ako sa Supreme Court maipagpukpukan. Pero kaya din ba maipagpukpukan itong Diyos? Hindi. Malabo kang lumibel para kahit mag-excel pa. Magagawa lang maipagpukpukan itong pating pag hinampas ko. Hammerhead nga! Tingin mo pa retreat ka? Tingin mo pa retreat ka? Iwak nga ng estilo niyan. Pating daw siya sa underground. Putang inang kawirduhan. Pues ibabalik kita sa dagat kasi hindi ka para dito man. O ako maglulubog ng Diyos sa tubig parang binabautismuhan. Huwag ka na umasa sa panalo. Ako'y tinetesting lang ni Amo. Kaya kahit idaan mo pa sa lalim, ako'y hindi mo malalamon. Sinadya niya lang talagang ibigay ako sa pating para makita kung kaya ko bang makaahon. Ano, puro ba pating ang isinalin sa aking tema? Pues sa pagbunot ng baril ito ay sound trip sa yung tenga. Kitil na yung pating yan ay burado sa eksena. Kasi matapos itong bagamit Glock, maririnig nyo na sirena. Kahit maging alagad pa ng batas itong criminology graduate, wala pa rin bilang yang kasali. Ika'y wala pa rin sinabi. Ako'y maikipagsagutan lang sa PNP kung pag-usapan natin pare. One-dimensional laban sa well-rounded. Shoutouts kay Batas, PNP. Pag-usapan natin pare, may Batas yun. Kay Sir Mark Ginoong Rodriguez. Shoutouts. Kaya talagang yung written panggera. Habang mga banat niya puro bar-oriented parang may meeting sa selda. Sa battle makitid ang isip mahihinang titik at di rin mabenta. Ako yung may gigil sa sining matitindi lyrics ang iniimprenta. Kaya naman sisibakin ka. Kahit umasta ka pa na Kristo, itong gabundok, katangahan na ilalagay sa nicho. Lahat ng sumasamba sa kanya mapapaawit. Yan ay tribute ko na din, Chong. Kaya sa burol netong Diyos, puro maririnig nyo, Hillsong. Panay buhat ng bangko kasi wala pa daw. Burol ng Diyos, Hillsong. Okay. Ang ganda rin nung yung multis nung bago yung lines na yun. No? So may mga rin siya doon, sunod-sunod na multis, no? Na nagustuhan din natin, malupit yun, malupit. Pero yun nga, yung punch niya dito sa Hillsong. Ito natin. Talo! Pues iyong streak. Panay buhat ng bangko kasi wala pa daw talo. Pues iyong streak, hihinto namin. Ano mang standing netong Diyos mapapaupo. Ito'y trip to Jerusalem. Siya daw yung batang pinalaki ni Smaglas. Kwento mo sa pagong. Kala mo ako ay matatakot? Galing sa smag tas puro gun bars? Kung hindi ba naman gago? Pare hindi ka puputok. Kahit may bilang man yung amo. Kasi kung galing nga sa smuggler tong di baril, ibig sabihin di yan lisensyado. Ibig sabihin, parehas tayong galing flood. Pero alam nyong mas barubal to. Matapos kong magpaulan, ngayon baha hatulan to. Ika'y Diyos-Diyosan lamang pare. Mas matimbang kaharap mo. Di kakayanin ang bigat kahit na mapasan to. Marami mang believer itong Justin. Di makakaporma yan sa lyrics. Siya'y dinistrong ka ng maigi. At tandaan mo lagi, Justin, biggest trauma mo tong Didi. Okay, yun yung round 1 ni Dave Denver. No? So yun nga, gaya nga ng sasabi ko sa inyo nung umpisa pa lang na pagdating talaga sa pen game, ibang klase itong dalawang to. No? And nakita nyo naman yung round 1 ni Dave Denver, talagang pulido rin yung pagkakasulat niya. Ganda rin ng mga angulo na napili niya, pati yung mga reference niya, no? Talagang pasok din. And lalo na yung second half nung round 1 yan, talagang doon na nag-start yung lahat ng suntok niya, kada 4-bar setup mapasok na. And yun nga, yung mga malalakas yung mga punchline niya doon. So yun, pakinggan natin yung round 1 ni Diyos. Bawi dom, pukin ang ina mo.
Narinig niyo yung mga banat niya, tol? Masasabi niyo bang hindi rin rich? Magbabanggit ako ng isa, ha? Ano yung winning streak? Tangina ka. Kaya sa mga nagpadala dito galing Baras, ito'y di na uuwi. Puro pating nilaban nyo naman sa pira ng bungi. Tangina mo, may blue ka sa dila, tol. Nagyaki ka pa. Biyada ng Baras. Game? Sa wakas, dumating na ang araw na hinintay ko para mambenggang matindi. Kaya makinig ka ng maimprentag ang iyong tenga marindi. Sa iyong sistema ko ibibenta ang mga temang may silbi. Tipong handa ka sa iyong pyesa pero sa pyesa ko hindi. Ako'y mag-aanyong tulay para mapaaga tila mga basyo ko ay ang magtuturo sa'yo paalam di porkit nakatayo buhay. Ito ay parang burol sa gana. Mali kang binangga kapatid, ako ay matigas pa sa puno ng nara. Ako ay leading mamen ang katangi. Ano'y pambihira, usapang sining lang din. Tinabahi na ng mahihina, taos feeling king. God damn, walang ang bayang mapakita dahil kung CD or king, siya'y madali lang na masisira! Flip top game! Tangina, grabe yung haba din nun. Grabe yung ano doon yung multi ni Johnson, tagang umpisa pa lang wala nang intro na trata na ano. Naalala ko rin sa kanya yung ano, yung ginawa din ni Vicente nung last battle na review natin nung nakaraan. Since parehas nga magka-grupo, actually sila rin yung nag-dos por dos din nun. So, and parehas ng taga-Tondo, no? So, knowingly na alam niyo na kung kayo yung galing talaga yung, I mean, yung kumbaga sinihulmahan talaga ng talento nila. No? Sobrang galing. And ang ganda rin nung, ang nagustuhan ko doon sa yung mahabang scheme na yun maayos yung na-deliver yung cadence, sobrang linaw ng mga linya, sobrang diin din ng mga bawat putol nung ano niya, no. So, pati hanggang sa punchline sobrang solid pa rin ng punchline. Even though yung punchline na yun ano, yung si DR King ng Blemo Sira marami na rin yung gumamit na ano, ilang beses nang nagamit yun sa battle. Pero dahil nga ang ganda nung pagkaka-setup niya papunta dun sa punchline na yun, kahit ano, malakas yung impact din niya, no. Patuloy natin. Sira! Flip top game! Wala nang mas tugma pa dyan kundi click-lock, bang! Sleep ng bang! Si still lang, chain patayin hanggang hindi niya na ma-feel ang pain. Tapos ilang days bago matagpo ang chill at straight. Ang tungo niyan, one direction, malali ang pain! Putang ina mo! Time! Palo Tapos gusto niyo akong ihambing? Dito sa kinukumpara sarili lagi kay Jose Rizal? O di ba napaka-nerdo? Pero saan ba namatay si Rizal? Di ba sa mga bala din pagpuego? Kaya magdasal ka na, batang Rizal. Di mo ako madadaig sa sulat. At kung doktor ka talaga, pagalingin mo mag-isa tong mga iiwanan ko na sugat. Kasi lagi niya sinasabing siya si Rizal. Putang ina, ano bang astig kay Rizal? Sige, bukod sa mas makapal bigote niya kay Sayad. Wala. Baka nga ako ngayon yung World War sobrang LT. Biruin nyo, nakikipagbarilan na tayo sa labas. Si Rizal nagpo-post lang sa FB. Bading. Kaya kung tingin mo, astig ka bilang Rizal, bobo ka nga, men. Kung naniwala ka sa sinabi nilang kaya mo kong wasakin, binigyan ka lang ng supremong taga-Cavite. Bilis tumodo ng hangin. Kaya tinapat sa Andres Bonifacio na sa Tondo ng galing. Kapit ka dito. At ang pinagkaiba natin, kung ang kwento mo'y maaga mong pagpanik sa antas nung naging maboka, kwento ko'y malaasyong na mas astig pa sa bagong tahi na lonta. Oo, si Rizal at Bonifacio, hindi tropa. Sa amin may barel at espada. Hindi Rizal na play safe lang, sabay hatid ng litanya. Sa amin dahas hanggang ngayon tumatawid ng distansya. Epektibo mula Espanyol hanggang Pamilya Diskaya. Hindi nakakayanin ng sulat, batang Rizal. Kailangan natin gumanap sa kalsada. Baliwala mga sulat mo, di marunong magbasa mga buhaya.
on fire! Ako criminology graduate, totoo. Pero hangarin pag-asa. At hanggat hindi pa ako polis, ako'y bahagi ng masa. Tangina, may kanta nga kaming laban sa korupsyon eh. Kasi harap-harapan na kinunan. Ito, Rizal lang to sa battle, pero sa SOCMED walang hanas yan sa lipunan. Kaya anong mukhang iyaharap niyan sa ama ng katipunan kung simpleng mga bala ng baril para sa bayan na gawa niyang talikuran? Ngayon, history repeat itself. Huwag kang magmaang-maangan. Ika'y hanggang tala-talata lamang laban sa pangkalahatan. Hindi umulit nakaraan, mali ka nang napag-aralan. Dahil tong Rizal ngayon, pinatay ko ng harap-harapan! Panis! Putang ina mo! Tangina, gigil na gigil si Diyos. Pero, sobrang lakas ng round 1 niya na yun, pare. Solid. Parehas nilang na-deliver ng malinis yung round nila, no? Pero ibang klase yung round 1 ni Diyos. Talagang, intro pa lang wala na. Balagbag na kaagad. Pinakitaan na kaagad yun ng skills. And even yung kahit na medyo mabagal yung start niya, no? Pero ano eh, mabigat agad yung sinimulan niya eh. Talagang niratat agad yun ng multi na may ang gaganda rin ng laman. Tapos, yun na, nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa nakuha niya ni nag-momentum siya agad, no? Hanggang tinuloy niya hanggang matapos. And ang ganda rin nung napili niyang angulo nga, yun dahil nga taga Rizal. Tapos taga Rizal si Dave Denda, tapos siya taga Tondo. So, alam nyo naman, history, Andres Bonifacio yan, no? Versus Rizal. So, ang ganda rin nung comparison niya and even yung pagtawid niya dun sa tawag nito, makabagong or yung current, no? Ikukumpara mo dun sa panahon nila, Rizal talaga. And even yun nga, napapanahon din na issue, alam nyo naman, yung mga buhaya diyan. Pero yun nga, talagang napapanahon yung topic na napili niya kaya naman talaga sobrang effective din talaga yon. At idugtong niya pa din sa pagiging taga-Tondo niya, pagiging maka-Bonifacio niya, no? So, para sa akin yung round 1, malinaw yung bibigay ko kay Diyos. So, pakinggan natin round 2. Game! Siya daw yung Bonifaciong de Barel. Sabi na itong matabel. Pues makikita nyo si Bonifacio na mapupunit ang papel. Pansin nyo, kung may Tangina, ribat pala. Shit! Solid yung ano na yun, solid na rebuttal yun, guys. Actually, parang yung scheme ni yung Andres Bonifacio scheme ni Diyos, medyo nabali agad doon dahil nga sinakto pa niya na may prospect ng papel, no? Eh, alam niyo naman na si Andres Bonifacio nagsimula nun yung pinupunit ng sedula, no? Lakas nun. Grabe tong laban na to, ha. Tuloy natin. original na rap yan. Pansin nyo, kung may original na rap yan, ito dami account. Mula gun bars, pag-i-English at pag-construct din ng rounds. Proud na proud maging duplika. Puta, grabe naman. Kaya anong silbi ng pagbibitbit mo ng AK at rifle sa battle kung sa flip-top secondary ka lang? Kaya aasta ka rin na big dog, pare mapapas lang ka lang. Kung sasakmal, tapyas ang nguso, pagkataga ko ng tabak, di na magagawa pang tumahol, tumpuro gaya ang alam. Kasi paano pa makakarap-rap itong Diyos kung ginawa ko ng kabang? Di mo maokopya si Wilson, kahit piliting maging hardcore pa. Si Wilson, bola yon, ikaw mukhang half-court ka. Gago! Taruntada! Bola daw si Wilson. Wilson si Raffia, yung sa nakakaalam yung pangalan niya, Wilson. Kasi, yun nga, dahil nga yung lagi na angulo kay Diyos, square yung mukha niya. Mukha daw siya half-court. Gago. Taruntada! Huwag natin yun. Bola yon, ikaw mukhang half-court ka.
Pag tinitignan ko yung mukha mo, para akong nanonood sa lumang TV. Puta lap, trip boss. Pag hinahawakan ng girlfriend mo iyong face, para siya naglalaro ng tablet, Diyos. Sobrang square ng pagmumukha mo, gusto ka na sponsoran ng box and dose. Sagad sa Blackstone Beach, puro pang low class yung spit. Better go back to sleep pag di pang combat yung hits. Ako mahusay sa delivery, flow, jokes, wordplay, talagang concise yung skills. Square ka lang, pero di mo kayang tapatan yung four sides of me. Kaya kahit triplin mo, Diyos, ako'y hindi mo mailalaglag. Tong taga-Tondo, Manila'y madali lang maipapagpag. Walang tira yung sinasampa ni hindi nga makitaan, Brad. Hindi ka complete package kahit mukha kang balikbayan box. Isa kang... Pero solid yung ano, yung balikbayan box na yun, Kung di ka complete package. Tapos sabay, pumuyok no? Wala, talaga nag-disclaimer naman siya, umpisa pa lang na may problema siya sa boses niya, no? So, in-anticipate ko na rin na anytime or anywhere in his rounds talaga is magpipiyok talaga siya or alam mo yun, bababa yung energy. Pero props pa rin kay Dave Denver, no? Kasi round 2, round 1 niya sobrang taas na ng energy hanggang yung round 2 talagang mataas pa rin even in spite na may iniinda siya sa lalamunan niya. And from this moment on, sana lang talaga pinagdadasal ko lang talaga ma-speak niya na maayos, no? Or walang maging problema. So yun, ulit natin. Isa kang... Sorry. Tangina. Isa kang taga Maynila na umaasta na negro. Di ba sablay yung disenyo? Tangina neto, feeling black tas kontrolado ng moreno. Tangina moreno. Motus. Alam nyo ba duwag tong pendeho? Kasi ganito mga linya nito. Sige, tirahin nyo lang yung airmat ko. Di naman ako takot madamay siya sa battle. Ginagawang shield yung nanay para wag siya yumabato. Parang teenage pregnancy kasi magulang sumasalo. Diyos ng Tondo, tas kinulang sa tapang. Puta, wag ka mag-inaso. Paano ka naging mesaya kung nagtatago ka sa mesaya ng ina mo, tang ina mo? Total ayos lang sa'yo maita siyang nasasaktan. Pupuntahan ko siya ng madaling araw, di para gisingin bagkos. Tahimik ko siyang papasukin sa kwarto at paghahampasin ko ng Diyos. Por Diyos at ihilahin sa harap ng salamin at pagsasasaksakin ng walang tigil yan, boss. Hanggang makita niyo yung ina ng Diyos maging Bloody Mary, yan aking 3 a.m. thoughts. Nung ina mo! Sayang. Puta. Nung tinira siya ni Jonas about sa pagbibigay ng rep, nagrebat siya kay Vicente. Nung tinira siya ni Katana sa pagcha-champion niya, nagrebat siya kay Pamoso. Kabobohan mo, likas pre. Parang sinapak ko yung mukha mo, tas kay Anigma agumante. Sa lang ibig sabihin nun, nanunuot sa yung banat kahit di mo man maamin. Kaya binabanggit pa rin ni brother kasi nga yung sugat ay malalim. Kaya kung i-address mo pa yung mga banat ko next battle, tumatak sa'yo yung angle. At kung magre-rebat ka ngayon, ibig sabihin natuto ka lang sa akin. Tangina. So, yun yung round 2 ni Dave Denver, no? Solid yung round 2 din niya, rebat pa lang. Nabawi niya agad yung momentum mula kay Diyos, no, na sobrang taas ng energy, sobrang taas nung sobrang lakas kasi ng round 1 niya, no. And kahit papaano dahil sa rebat niya, nabawi niya yung momentum tapos nakabuelo siya ng maayos. Ang gaganda rin ng mga angle niya dito, no. So, yun nga lang, unfortunately meron na siya mga nauudot or nauulit dahil nga pumiyok siya pero quality wise ng sulat sobrang lakas pa rin. And
pati yung huling angle niya kay, Joss tungkol dun sa yung nagre-rebat siya sa ano, hindi mismo sa kalaban kundi dun sa susunod niyang kalaban 'no. So, magandang silip din yun. Um, ano pa ba? So, ano pa ba yung mga tumatak sa'kin na yun yung sa yung yung square, yung half court, yung mukhang half court, yan. So yun, pakinggan muna natin yung round 2 ni Joss. Tang ina eh, no? Ang angas nito, nandadamay pa ng muka. Kala mo naman mananalo sa face-off. Gago ang wak ng dura mo. Ikaw nga eh, maganda na punchline mo ha. Pero ang lungkot mo pa rin, gago. 3 a.m. tots. Ginang ina mo yan. Nakita niyo bumanat niya ngayon? Kung paano niya dinidiin yung punto? After ng punchline, tang ina biglang nanginginig sa dulo. 3 a.m. tots. Mawala ka sa Korte Suprema! What the fuck? Ano yan? Para kunwari electrifying? Pastar ka sa pumipili? Tuwing patapos na punchline mo, gaganon ka? Para kang umiihi! Wala na kasing alam gawin, kaya simula dati corny na, di kaya mag-jokes, kaya kay Kilan naugaden forte niya. Tapos eto, tatalo sa akin, anong alam mong pobre ka? Hindi ka dark horse ulul, one trick pony ka! Laban niya sa siren ng nice din, gumawa ng rhyme scheme na pang fight men, tangina yung utak kong maayos, sa line niya na wala na sa alignment. Tangina ng tubong round trip, puro parang Macklemore. Hampasin kita parang chopping board. Ang pasinuli kita parang badminton, back and forth. Tangina mo, badminton, back and forth. Tas gusto mo million views? Eh puro kakatangahan mula pag-enter gang ender. Dapat nag-choke ka na lang, mas maigi pang imimik si cancer. Kung parang ka na lang sa iyong tinig remember. Kung puro simili si Dave, malabong magkamili si Denver. Oo, mapa-views, manopera. Kung puro sus lang ang tema, malabong makapagpa-amuse kung nakakaduda ka repa. Kung puro wordplay at pagmamalinis ay tus na ang letra, bibenta lang yung murang linya mo kung puts pa ang meta. Kasi nagpipiling mali. Yeah! Kasi nagpipiling malinis tuwing nag-iingayan siya ng mga titik na lanta habang standing ko at bihis ay may tindig na handa. Gaano man yan kadumi, isa lang tinitiyak dyan sa record ko, hindi ikaw magbibigay mantsa. Ito isa. Di ba sabi mo kay Blaser? Nagpa-picture siya kay Boss Arik after event kaya nakuha siya sa flip top. Di ba? Sabi mo! Okay naman sana yung pangpataw. Okay naman sana yun pampataw. Kung hindi mo sana to pinost noong 2023 at ang caption, malay mo, balang araw. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Tangina, open yarn? Gusto pa holding hands? Pero welcome naman journey mo sa flip top, Dave. Salukin mo to ng open arms. Pare-parehas lang kayong sip-sip. Nakalimutan mo na agad na para bang ang bilis lang nun. Bago ka sana mang asarsa na ginawa mong mag-delete kangkong. Kulang ka sa bilis, my bitch. Di naalala san din na kantong na tumulong sa DDS Chinese na karaang administrasyon. Kaya anong naglaban sila ni Blaser ng finals? Nagtatalo, sino daw yung God? Mga nagsasalitang gago. Tanga, sasambahin ko lang kayo kapag naka-Adidas na ako. Ang totoong God, tahimik lang. Di madalas maaninag ka mo. Nagpapaawa lang yalang sa battle pag Diyos nagpapakitang tao. Kaya tong gago sa laban nila ni Blaser, tong DDS ay guilty. Puro sigaw na siya daw ay niluto doon sa may GC. Bias naman daw yung host pati judges, kaya yung hype GG. Tong DDS walang kawala, nagawa na lang ICC. Tangina mo! Paano ka mananalo doon? Puro kakadayaan. Nag-play ng ambulansya sa cellphone ng puta, tapos binipilit niya may dumaan daw talaga. Tapos nag-peking freestyle. Yun ay Wex DD. Puro na nga to pandaraya, gusto pa mag-MVP. Pero alam nyo pinaka-ironic na nakita ko dun sa LCD? Nagre-reklamo sa lutuan siya tong nakaasa sa MP3. Kaya round mo na, boy MP3. Panoorin natin siya mag-vibrate tuwing matatapos tumula. Iwagayway kanyang bangs at magalatanos yung muka.
Oras sa para makinig, piling kalakas ang dumura. Pero tanong, anong pakiramdam nasa rounds naman ng kalaban mauga? Okay, parehas malakas yung round 2 nila, no? And kay Joss, sobrang consistent pa rin nung energy niya. Even yung gigil niya sa pag-deliver ng punchline, no? Talagang ramdam mo rin yung ramdam mo yung sulat niya eh. And at the same time, yun nga, may mga paunti-unti siyang rebat, pero yun nga lang, hindi siya lumanding sa umpisa. Pero yun nga, yun yung ginawa niya, tumawid siya dun sa sulat niya and mas naging ano naman siya, mas naging okay naman. Pero para sa akin, mas malakas yung round 1 niya kumpara ko dun sa round 2 niya ngayon. Mas trip ko yung round 1 niya. Though, sa round 2 naman niya, may mga pumasok pa rin naman sa suntok pero hindi kasing dami tulad ng round 1 niya. So para sa akin yung round 2, medyo gahibla lang, no? Pwede ko siya ibigay, kasi di ko ano eh, pwede siyang tabla kasi para magkasing level lang naman yung round 2 na magkasing lakas lang din eh. Magkasing dami lang din ng punchlines na pumasok, no? So, siguro yung round 2 itatabla ko muna. Balikan natin, panoorin ko muna yung round 3. Para daw ang MP3. Sabi netong piling malalim. Pakina kung ako parang MP3, ikaw PM3 kasi barbecue. God. Naglabas pa ng screenshot. Tangina neto ang bobo. Nagpagawa pa ng tarpaulin para lang makakuha ng boto. Tangina mo. Pasensya na. Sinabihan niya yung mga taong wag gayahin si Vicente na kantot tigang dahil nakabuntis ng maaga. Na sila daw dapat yung pamarisan na kaya hindi pa nag-aanak kasi nag-iipon para sa maayos na future. Ayos naman yung ideya. Pero sa kabilang banda, gumagawa sila ng grupo niya na makanta na pang thirst trap at kantutan mga tema. Aba teka! Sinabihan mo si Vicente ang kantot tigang sa harap ng madla para may respeto kang malikom. Tapos yung mga kanta nyo, puro pang thirst trap. Kala mo di ka dyan matitisod? Sabay wag muna sila mag-anak, pagandaan ng future. Sino ang iyong pinapaikot? Kung yung mga kanta nyo nga, isa sa mga dahilan ba't maraming Pilipinong malilibog? Isipin nyo! Sinasabihan niya yung wag muna mag-anak, pag-isipan ng future ng maigi. Tapos makakanood kayo sa social media ng magjowa, background music kanta nila, nagsusubuan ng tite. Tangina, ironic, no? So, hindi nakakalam yung kanta ni Diyos, yung ano, tinitigan ko, nilapitan ko, nalasing. Alam niyo na yun. Nag-viral din yun, and alam na kung bakit nag-viral din yun, maraming dahilan. Pero overall naman, yung point dito ni Dave Denver is yun nga, ang point lang niya is parang double, ironic yung si Diyos, kumpara, dahil nga sinabihan niya si Vicente na, yun nga, ganun daw. Tas yung pino-promote niya is wag daw magbuntis, wag daw magano ng maaga, ganyan. Pero yung kanta nila is puro thirst trap na, which is alam naman na yun nga. Solid point yun, and straight to the point yung point niya. Straight to the point yung point niya. Straight to the point yung sulat na yun, yung bar na yun. So, talagang pumasok talaga siya. Ulitin natin. Background music kanta nila, nagsusubuan ng tite. Kailangan muna mag-ipon. Iba't pag kumakantot ka, puro ka withdrawal. Sarap mo sampalin ng ethics. Nangangaral ng taliwas tapos pinapalakpaan nyo pa. O di ba napaka-epic? Sinabihan lang kayo mag-ipon, etong puro withdrawal, binigyan nyo na ng credits. Mga lyrics niya sa kanta. Killing that tight pussy, mala adult film paggabi. O hindi. Panoorin mo kung paano ko sisirin, pagitan ng hita mo. Tapos si Vicente pa kantot tigang. Kinang ina, grabe to. Diyos-Diyosan na malibog, putang ina mo rapido. Barrio Rabich, kapos kaalaman. Practice what you preach. Diyos ka pa naman. Daming sinasabi sa judge pag di siya binoto.
Umiyak nung di binoto ni Nikki. Umiyak nung di binoto ni Vicente. Sinisigaw niya pa ng todo. Tanggapin mo na lang, bobo. Kasi paano sila maniniwalang ikaw ang Diyos kung pinupuna mo mga di boto? Daming kuda pag di siya binoto. Huwag ganun timawa. Dapat tol itama. Ano mang maging desisyon, tanggapin mo ng maluwag parang pantalon ni Plasma. Unang banat niya sa 1 minutes. Unang banat niya sa 1 minutes. Tumawag sa akin si Arik. Yo Diyos, kailangan mo sumikat. Bla 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 bla. Putang ina mo, sinungaling. Tipid nga yan mag-chat tapos magkokol pa. Ay sos. Ba? Paawat ka, boss. Tsaka atheist yan si Arik. Paano yan tatawag sa Diyos? Yung mga banat mo, Laos. Mga banat mo, Laos. Pasensya akong kinapos. Pinakita ko lang sa'yo, Jay, na wala kang skills kahit nakalaban mo, boy, paos. Kung ikaw tinawagan ni Arik, ako chinat lang. At tunay itong mga sasabihin. October 25, Diyos, game. Yan ang eksaktong diniliver. 3 yan chat, yun ang hudyat. At alam nyo namang sa Bible it was written na may mamamatay na Diyos pagkalapag niya ng 3 p.m. Jin 1 Shaleni. Ano nga bang meaning? Sige ating alamin. Sa wikang Chinese, patay sa akin itong nagmamagaling. Kaya san man venue ganapin, ikay si baksan man dalhin. Di lang kita pinatay sa harapan ng incheck, ikay binadibag sa Mandarin. Sa underground pa lang, nangyayanig na. Inuuga mga contender. Oo, sa small room ako yung the big one. Kaya yung mga banat ay room shaker. It's all your fault. Kaya may nasira na naman. Gamit rimang malaman. Sa linyang tinahinya, tila di pa di natalaban. Sa isang liga man kabilang kitang milya ang lamang. Di ko na masyado binanggit pinagkaiba natin bilang champion. Pinakita ko na lang. Okay, yun yung round 3 ni Dave Denver, no? So, all 3 rounds sasabi ko sobrang consistent ni Dave Denver and yung level ng sulat niya, all 3 rounds din, malalakas din talaga yung sulat niya mula umpisa hanggang dulo. And in spite of the certain, yung uncertainty na paus siya, naitawid niya na maayos yung rounds niya and also nagamit din niya yung pagiging pause niya. Yun nga, binanggit niya yung kay Roberto Boy Pause, kay Idol J Skills natin, no? Shoutout kay Idol J Skills. And hanggang 3 rounds, hanggang round 3, malakas pa rin yung sulat ni Dave Denver dito. No? So, pakinggan muna natin yung round 3 ni Josh. Hoy, lumapit ka dito, putang ina mo. Tang ina mo, Dave! Hindi ka matikas! Yung mga kanta kong inaasar mo ang dahilan kung ba't nung namatay tatay ko, hindi ako nag-post ng Gcash! Putang ina mo, post ka ng Gcash. Para sa akin, tol, syabulero ka. Yung mga kanta lang yan. Kung kantutero ka. Di ba? Kinanginan to. Mga angle mo, tol, madaya. Kung talagang nakokontrol ka ng kanta, nung narinig mo si Badang, ba't di ka nagtanim ng papaya? Putang ina mo. Game. Kasi underdog na naman daw yung Diyos na taga-tundo. Kaya sa mga comments sabi, bro, you're cooked. Lalo na bumilib sa kanya si Looney nung nireview na siya ng open book. Pero lagi naman panis yung mga dude. Lalo pag kumonekta na tong loaded hook. Partida siya yung taga Rizal pero masanay ako ma-overlook. Hindi ko kailangan ng papuri, tang ina mo. Puso lang sa bawat art ko sa. Ikaw para kang abab sa Facebook. Lahat ng nag-good luck sa'yo, ina-heart mo pa. Totoo. Pero gets ko na. Ba't sabi nila, medyo pareho tayo? Sabi mo, parehas tayo birthday.
Sabay tayo pinanganak. Patay na tatay natin. Parehas pa daw dope mga antics. Pero nung namatay tatay ko, pinag-igihan ko, ikaw nag-choke ka kay Calix, tangina! 1K na ng tip, nabawasan pa oh. Abuloy na, naging abo pa. Wak ka kahit na anong gawin mo. Ako nung nag-champion ako, hindi ako nag-choke tol. Guess what? Nag-champion ako sa inyo. At yan ang pinagkaiba natin. Ako Diyos kasi timeless. Ako Diyos kasi timeless. So look who you are turning against. Ikaw di ka pa pwede maging current God kung laging nakaasa ka lang sa current events. Ang proof, last zoning. Tangina, hindi ko to makakalimutan. Porket sa QC ginanap, lahat kayo nagbars ng Katipunan. Tangina nyo. Ngayon, mandarin, di ba? Tapos sasabihin mo, creative ka? Ulul! Tanga ka nga sa elements. Tsaka di ka advance mag-isip tol, nakikipag-unahan ka lang sa reference. Nagkabarilan sa kanila sa Rizal, wala pang ilang buwan. Marilaki, road rage. Ngayon na naman, Lilindol, the big one. Marilaki, road rage. The big... tangina. Lang. Tanga ka nga sa elements, tsaka di ka advance mag-isip tol, nakikipag-unahan ka lang sa nakikipag-unahan ka lang sa reference, di ba? Marilaki road rage. The big... putang ina mo. Wait, give me 10 seconds. Tsaka di ka advance mag-isip tol, nakikipag-unahan ka lang sa reference. Marilaki road rage. The big one, putang ina mo! Okay lang kahit nag-choke ako, talo ka pa rin gago. Pero joke lang, di sila magre-react kasi nga alanganin na yung bobo. Ano pa sabi mo kanina? Tangina mo ka, ha? Freestyle. Tangina mo para sa akin, tol, wag kang maarte. Ikaw parehas patay tatay natin, at least bago mamatay tatay ko, nag-aral yun ng karate. Bubugbugin tatay nun sa langit, tatay mo, gago. Kung naging basketball player pa tatay ko, ang kasing galing nun, si Abando. Kaso karate, tinalo tatay mo sa taekwondo. Ang tangina mo, panis. Mga round 3 ng tanga no? Bibigyan ka ng mga angle na nakakalungkot para makuha niya yung atensyon ng judge. Wow! Nakakaawa. Gago bilang sa mga battle rapper ay ang mga salita na yan, nakakatawa. Nakikita ni Arik nagpi-freestyle ako tolo kasi nga magaling sa written, magaling pa sa freestyle, gago. Ikaw magaling ka lang magsulat pero bobo ka sa mga ganitong trato, sa mga ganitong akto kasi ang lame netong tanga. Ngayon pag nakalaban niya pa, marami ng angle yung mga susunod sa kanya. Ngayon sino pang tatapat niyo sa akin? Putang ina, tuloy-tuloy to. Okay lang yan, Boy, hindi palong-palo, ito matatapos. Parehas tayo, taga-flood, pero karir ko lamang ang aagos. Ano, tangina mo? Ha? Sino mas Rizal sa atin? Ikaw, tumatalikod ka eh. Ako, tol, Andres Bonifacio lang, nakikipaglaban ng itakan. Kaya itong champion nyo ngayon, nakalimot. Partida ako pa yung nakalimot. Ako yung makabagong Andres Bonifacio na para kay Rizal, tangina mo, tatagain kita sa likod. Ngayon pinatunayan ko na, round 1, round 2, planado to tol, kinain ko writtens mo. Ngayon sabayan mo ako sa freestyle ngayong round 3, tanga. Hindi ka aabot sa akin kahit mag-bungee jumping ka pa. Ganun ako kataas, tol. Yung multi ko, mitikuloso. Ikaw yung ipin mo, may blue, may green, tsaka may itim na oso. Tanginan to, may tinga bungal. Tapos ilalaban nyo sa pating. Lahat kayo sa Diyos mapapaamin. Dahil pag nilaban nyo yung pating sa bungal, isa lang ibig sabihin yan. Hindi niya ako makakain. Time! Sayang yung round 2 ni Diyos. Ganda ng start niya. Kaya lang, yun nga, nag-choke siya dun and evident yung choke niya. Talagang tinry niyang hugutin. Pero unfortunately, hindi niya na nahugot. Pero props kay Diyos kasi nag-freestyle din siya and yun nga, may mga ilan din na freestyle na pumasok, no? Pero yun nga, naka-apekto na yun sa overall performance niya, no? Sayang. Kung naitawid niya sana ng maayos or kung maaga niyang or kung let's say sabihin nating um,
nung nakalimot siya nung unang instance or hindi niya na mahugot, talagang diretso freestyle niya na ano, para kahit papaano hindi gano'n kahaba yung naging choke niya. Pero sayang pero props pa rin, believe pa rin ako kay ano, kay Diyos kasi yun nga, iilan lang yung mga MC na may kayang gumawa ng ganyan, ng freestyle. Siyempre sa freestyle hindi naman natin puwedeng asahan lagi na kasi on the spot 'yan, eh. So, dun pa rin nagkakatalo 'yan kung papasok yung yung or pupuntos yung suntok na bibitawan niya kahit na wala na siya sa metro 'no. Pero yun, round 3 malinaw bibigyan natin yun kay Dave Denver 'no. So, round 1 kay Joss, yung round 2 tabla para sa'kin and yung round 3 kay Dave Denver. So yun, tingnan natin kung ano yung naging judging. Pero yun, feeling ko kasi dahil nga nag-choke si Joss, so puwedeng mabura kasi yung round 1 and round 2 niya. Kung halimbawa man na, um, ang halimbawa man, eh, dikit lang yung round 1 and round 2 niya, halimbawa let's say round 1 and round 2 dikit lang tapos nag-choke siya dun sa round 3, so malaki talaga yung chance na makuha ni Dave Denver 'tong laban 'no. Pero yun nga, para sa'kin kasi dikit lang din yung round 1 and round 2 niya, eh. Yung round 1 lang pinaka-evident sa'kin talaga na medyo nakalamang siya ng konti dun kay Dave Denver. Pero yung round 2 dikit lang talaga, as in kahit kanino puwede ko ibigay yung round 2 na yun, eh. So yun, tingnan natin yung naging decision. Zoning 21, Dave Denver vs. Joss. Mag-ice pambeses para sa kanilang pareho. Yeah. Solid yung laban na yun. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay Dave Denver. So yun, 3-2. So yun nga, sabi ko nga may tsansa talaga na makuha ni Dave Denver kung halimbawa yung judge or kung halimbawa kasi ako personally may mga alam naman natin may mga judge kasi na nagbe-base sila sa overall, performance, meron naman may rounds, depende magkakaiba yan sila. So yun nga, may chance kaya nga sinabi ko kanina meron talagang tsansa na makuha ni Dave Denver lang. Pero yun nga, dahil sobrang solid pa rin naman kasi nung laban yung dalawa, 3-2 lang naging decision pang ano lang, split decision lang siya. So hindi siya gano'n ka-body bag, hindi rin gano'n nakaapekto yung choke ni Joss kasi may nakuha pa rin siyang boto 'no. So yun, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat again sa pagsuporta sa'kin mapa-Facebook man, TikTok or YouTube. Sana suportahan niyo rin yung YouTube natin 'no, na maka-gain pa ng maraming subscribers and such. Subscribe lang kayo, like and follow and share, sa ating mga contents and, kita-kits tayo sa mga upcoming, events. And siyempre abangan niyo rin yung mga susunod nating mga reviews 'no. So lalagariin natin 'to ngayong week, ta-try natin maglabas ng kahit 3 or 4 na reviews kasi hindi rin tayo gano'n limitado rin yung oras natin lalo na sa 'pag may trabaho tayo 'no. So sa gabi medyo wala na tayong enerhiya pero susubukan pa rin natin, matapos lahat 'tong mga bagong laban bago magkaroon ng event ulit kasi magiging busy na naman tayo nun for sure. Pero yun lang, maraming salamat ulit. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. Peace out, yo. Sheesh!